Ang nawawalang liham ni Prinsesa Diana, isang pagbubunyag ng pag-ibig, alaala, at katahimikan ng palasyo. Sa loob ng maraming dekada, patuloy na hinahangaan ang buhay at pamana ni Princess Diana. Kilala siya bilang People's Princess dahil sa kanyang likas na kabaitan, empatiya, at natatanging koneksyon sa karaniwang mamamayan. Ngunit sa likod ng kanyang marangyang imahe sa publiko, may isang mas tahimik at mas personal na kwento ng isang ina na higit sa lahat ay nagmamahal sa kanyang mga anak. Ayon sa ilang koleksyon ng mga pribadong sulat na lumitaw sa mga auction at archival records noong unang bahagi ng 2000, natuklasan ang mga liham na sinasabing isinulat ni Diana para sa mga taong malapit sa kanya. Kabilang ang mga tagapag-alaga at kaibigang matagal niyang pinagkakatiwalaan. Sa mga liham na ito, makikita ang mas malalim na damdamin ng isang babaeng nahaharap sa matinding pressure ng pagiging bahagi ng royal family, habang pilit na pinapanatili ang pagiging isang tunay na ina para kina Prince William at Prince Harry. Isa sa mga pinakapansin-pansing bahagi ng mga sulat ay ang malinaw na paglalantad ng kanyang emosyon bilang ina. Hindi ito mga opisyal na dokumento ng palasyo, kundi mga personal na salaysay, raw, tapat, at puno ng damdamin. Sa mga pahinang ito, lumilitaw ang isang Diana na hindi lamang prinsesa, kundi isang inang nag-aalala sa kinabukasan ng kanyang mga anak, sa kanilang kaligayahan at sa kanilang pagkatao sa gitna ng mahigpit na mundo ng monarkiya. Sa isang liham na isinulat, bago pa man siya tuluyang naging bahagi ng royal family, sa pamamagitan ng kasal kay Prince Charles, makikita ang kanyang simpleng pagtanaw sa mga darating na hamon. Bagamat puno ng excitement ang kanyang paligid, ramdam sa kanyang mga salita ang kalmadong determinasyon at ang kakayahang magpakatatag sa kabila ng kaguluhan ng paghahanda sa isang seremonyang sinusubaybayan ng buong mundo. Habang lumilipas ang panahon, nagbago rin ang tono ng kanyang mga sulat. Mula sa pagiging magaan at puno ng pag-asa, ito ay naging mas seryoso at emosyonal. Dito lumilitaw ang mga alalahanin niya bilang ina. Ang pagnanais na mapalaki ang kanyang mga anak sa isang kapaligirang may malasakit, kalayaan, at tunay na pagmamahal sa kabila ng mga limitasyon at tradisyon ng palasyo. Isa sa mga pinakatampok na alaala mula sa mga liham ay ang mga simpleng sandali ng pamilya. Sa isang pagkakataon, binanggit ang pagdiriwang ng kaarawan ni Prinsipe William kung saan isang simpleng aktibidad ang nagdulot ng malaking tuwa sa mga bata. Sa sulat na yon, makikita ang pasasalamat ni Diana sa mga taong tumulong upang maging espesyal ang araw na yon. Ngunit higit pa roon, ang mas makabuluhan ay ang presensya ng maliliit na pirma o doodle ni na William at Harry sa tabi ng kanyang mga salita. Isang bihirang sulyap sa normal at masayang buhay pamilya sa loob ng mahigpit na mundo ng royalty. Ang ganitong mga detalye ang nagbigay linaw sa tunay na pagkatao ni Diana. Sa kabila ng mga obligasyon, protocol, at pampublikong atensyon, sinikap niyang bigyan ang kanyang mga anak ng mas malayang pagkabata. Nais niyang maranasan nila ang simpleng kasiyahan ng buhay, mga karanasang hindi palaging bahagi ng tradisyonal na pagpapalaki ng mga royal na bata. Sa mas malawak na konteksto, ang mga liham na ito ay naging simbolo ng kanyang tahimik na pakikipaglaban sa pagitan ng tungkulin at personal na damdamin. Ipinapakita nito ang isang babae na patuloy na hinahanap ang balanse sa pagitan ng pagiging prinsesa at pagiging ina. Habang ang mundo ay nakatuon sa kanyang imahe sa publiko, ang kanyang tunay na mundo ay umiikot sa dalawang batang pinakamahalaga sa kanya. Sa kasaysayan ng maharlikang pamilya ng Britanya, kakaunti ang kasingtindi ng epekto ni Prinsesa Diana pagdating sa pagiging isang ina. Higit pa sa kanyang titulo at sa kinang ng korona, siya ay nanatiling isang simpleng babae na ang pinakamahalagang papel sa buhay ay ang pagiging ina nina Prinsipe William at Prinsipe Harry. Sa likod ng mga kamera at engranding palasyo, pinili ni Diana ang isang landas na mas malapit sa karaniwang buhay ng mga tao. Isang landas na puno ng pagmamahal, malasakit,
at matapang na paghamon sa tradisyon. Ayon sa kanyang dating royal bodyguard na si Ken Wharf, sinadya ni Diana na ilantad ang kanyang mga anak sa totoong mundo. Hindi niya nais na lumaki sila sa loob lamang ng makapal na pader ng palasyo, hiwalay sa realidad ng karaniwang mamamayan. Kaya't madalas niya silang isinasama sa mga simpleng gawain, pamamasyal sa mga amusement park, pagkain sa mga fast food restaurant, at maging ang pagsakay sa pampublikong bus. Para kay Diana, hindi ito palabas o paraan ng pagpapaganda ng imahe. Ito ay isang sinadyang desisyon upang maunawaan ng kanyang mga anak ang buhay na hindi umiikot sa pribilehiyo. Sa kabila ng kanyang pagiging prinsesa, ipinakita ni Diana ang imahe ng isang inang hindi natatakot lumabag sa tradisyon kung ang kapakanan ng kanyang mga anak ang nakataya. Pinili niyang maging malapit sa kanila sa paraang hindi ginagawa ng maraming miyembro ng maharlikang pamilya noon. Hindi siya nanatiling malayo o formal. Sa halip, siya ay naging aktibong bahagi ng araw-araw na buhay ng kanyang mga anak. Mula sa simpleng pag-aalaga hanggang sa mahahalagang sandali ng kanilang paglaki, naroon siya. Hindi lamang bilang simbolo, kundi bilang tunay na ina. Isa sa mga pinakakapansin-pansing aspeto ng kanyang pagiging magulang ay ang kanyang pagsisikap na balansehin ang normal na pagkabata at ang pagiging bahagi ng royal family. Alam ni Diana ang bigat ng atensyon ng media. Batid niya kung paano nito kayang baguhin ang buhay ng isang bata. Dahil dito, nakipag-ugnayan siya sa mga opisyal ng palasyo upang magkaroon ng maayos na kontrol sa mga larawang inilalabas sa publiko. Pumapayag siya sa ilang opisyal na photo session tulad ng unang araw ng pagpasok sa paaralan o mga bakasyon ng pamilya. Ngunit kasabay nito, mariin niyang ipinaglalaban ang karapatan ng kanyang mga anak sa pribadong buhay. Ang kanyang pagiging ina ay hindi lamang umiikot sa pisikal na presensya, kundi pati na rin sa emosyonal na proteksyon. Sa mga sulat na kalaunan ay muling natuklasan sa isang auction noong 2004, makikita ang lalim ng pagmamahal ni Diana kay William. Ang mga sulat na ito ay hindi simpleng dokumento ng royal life. Ito ay patunay ng isang inang nagmamasid, nag-aalala at patuloy na gumagabay kahit sa malayo. Dito rin makikita ang kanyang pagnanais na ihanda ang kanyang anak sa hinaharap habang pinoprotektahan ito mula sa mabibigat na hamon ng mundo. Sa paglipas ng panahon, ang mga sulat na yon ay naging simbolo ng isang mas malalim na katotohanan. Ang pagkawala ni Diana ay hindi lamang pagkawala ng isang prinsesa, kundi ng isang inang hindi na nakita ang paglaki ng kanyang mga anak hanggang sa pagtanda. Hindi niya nasilayan kung paano sila naging ganap na mga lalaki, kung paano sila bumuo ng sarili nilang pamilya, at kung paano nila ipinagpatuloy ang mga adhikaing malapit sa kanyang puso. Ngunit ang kanyang impluwensya ay nanatiling buhay sa mga ito. Si Prinsipe William lalo na ay madalas na nakikita bilang tagapagmana hindi lamang ng kanyang posisyon, kundi ng kanyang emosyonal na pamana. Ang kanyang mahinahon at makataong imahe sa publiko ay madalas na iniuugnay sa estilo ng pagpapalaki ni Diana, isang ina na nagturo ng pakikiramay, kababaang loob at pakikipag-ugnayan sa mga tao mula sa iba't ibang antas ng lipunan. Sa pagpapalaki ng kanyang mga anak, sinira ni Diana ang maraming mahigpit na tradisyon ng maharlikang pamilya. Hindi siya natakot magpakita ng lambing, mag-alaga ng personal at magdesisyong taliwas sa inaasahan ng institusyon. Para sa kanya, mas mahalaga ang pagkatao ng kanyang mga anak kaysa sa imahe ng monarkiya. Para kay Diana, walang mas mahalaga kaysa sa pagiging naroroon para kina Prince William at Prince Harry. Sa panahong ang mga batang maharlika ay karaniwang pinalalaki sa loob ng palasyo na may piling tagapagturo at mahigpit na protokol, sinira ni Diana ang tradisyong ito. Sa halip na ihiwalay ang kanyang anak sa mundo, pinili niyang ilapit sila rito. Isa sa pinakamakabuluhang hakbang ni Diana ay ikapayas sa dinani ay ang pagpapapasok kay William sa isang lokal na nursery school malapit sa Kensington Palace.
Hindi ito karaniwang ginagawa ng isang miyembro ng royal family, ngunit para kay Diana, mahalaga ang karanasang makisalamuha ang kanyang anak sa mga batang ordinaryo. Hindi niya nais lumaking nakahiwalay sa realidad ang kanyang mga anak. Araw-araw, madalas siyang nakikitang naghahatid at sumusundo kay William, isang tanawin na halos hindi pa nangyari sa kasaysayan ng maharlikang pamilya. Para sa publiko, ito ay nakakabighani. Para kay Diana, ito ay simpleng tungkulin ng isang ina. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang revolusyon sa pagiging magulang. Sinadya niyang dalhin sina William at Harry sa labas ng protektadong mundo ng palasyo. Pinakain niya sila sa mga fast food restaurant tulad ng McDonald's, sumakay sa pampublikong transportasyon gaya ng London Underground at dinala sa mga amusement park kung saan sila ay maaaring tumawa bilang mga karaniwang bata. Hindi ito palabas o pampublikong imahe. Ayon sa mga dating bodyguard ni Diana, kabilang si Ken Wharf, maingat niyang pinaplano ang mga paglalakbay na ito upang maranasan ng kanyang mga anak ang buhay ng walang pribilehiyo sa gitna ng mga mata ng publiko. Minsan pa nga, sinasabing nagtatago siya ng kaunti upang hindi makilala, isang patunay na higit niyang pinahahalagahan ang karanasan kaysa sa imahe. Sa bawat hakbang, malinaw ang kanyang layunin. Turuan ang kanyang mga anak ng empatiya. Ang empatiyang ito ay mas lalong lumalim nang isama niya si William sa mga charity visit. Kabilang ang mga institusyong tumutulong sa mga kabataang walang tirahan. Sa mga sandaling iyon, nakita ni William ang realidad ng mundo. Mga batang walang pamilya, walang tahanan, at walang katiyakan sa kinabukasan. Para kay Diana, ito ay hindi simpleng pagbisita. Ito ay aral ng buhay. Habang lumalaki ang tensyon sa kanyang pagsasama kay Prince Charles, lalo pang kumapit si Diana sa kanyang mga anak bilang sentro ng kanyang mundo. Sa kabila ng mga intriga, paghihiwalay at presyo ng palasyo, nanatili siyang aktibong ina. Dumadalo siya sa mga school events, sports day, at personal na sumusulat ng mga thank you notes sa mga guro at staff. Ang mga simpleng sulat na yon na kalaunan ay naging bahagi ng mga auction ay patunay ng isang inang hindi hinayaang matabunan ng korona ang kanyang tungkulin sa pamilya. Sa gitna ng lahat ng tunggalian, ang kanyang mga anak ang nanatiling matatag na sandigan niya noong 1975 sa isang makasaysayang panayam na pinanood ng milyon-milyon. Muling ipinakita ni Diana ang kanyang pananaw. Ang pagpapalaki ng mga anak na may kabutihan, emosyonal na talino at malasakit, higit kaysa sa mahigpit na protokol ng monarkiya. Isa itong tahimik, ngunit makapangyarihang pahayag ng isang prinsesang piniling unahin ang tao kaysa institusyon pagkatapos ng kanyang paghihiwalay at tuluyang pagkalas sa mga tungkulin bilang senior royal. Lalo pang tumibay ang kanyang ugnayan sa kanyang mga anak. Sa kabila ng pagkawala ng mga titulo at pagbabago ng kanyang katayuan sa loob ng palasyo, nanatili siyang ina sa pinakapayak at pinakamahalagang kahulugan nito. Noong tuluyang humupa ang kanyang papel bilang kinatawan ng maharlikang institusyon, mas lumitaw ang isang Diana na mas personal, mas totoo, at mas malapit sa ordinaryong tao. Patuloy siyang nagsulat ng mga liham, hindi para sa politika o reputasyon, kundi para sa mga kaibigan, kawani, at taga-suporta na naging bahagi ng kanyang masalimuot na paglalakbay. Sa bawat sulat, iisang tema ang paulit-ulit na bumabalik. Ang kanyang mga anak na sina Prince William at Prince Harry. Sa kanyang mga salita, mababanaag ang malalim na pagmamahal at pangamba ng isang ina. Inilalarawan niya si William bilang mahinahon at mabait, at si Harry bilang masigla at puno ng buhay. Ngunit higit sa lahat, lagi niyang iniisip kung anong uri ng mundo ang sasalubong sa kanila habang lumalaki sa gitna ng makapangyarihang institusyon ng monarkiya. Ang kanyang hangarin ay hindi lamang protektahan sila, kundi ihanda sila upang maging mga lalaking may integridad, malayang mag-isip at may malasakit sa kapwa.
Matapos ang opisyal na paghihiwalay nila ni Charles III noong 1972, nagbago ang atmosfera sa loob ng Kensington Palace. Mula sa isang pamilyang nasa ilalim ng patuloy na pagsubok, naging sentro ng buhay ni Diana ang pagiging ina. Sa kabila ng emosyonal na bigat ng paghihiwalay, lalo siyang naging malapit sa kanyang mga anak. Sa murang edad ni William at Harry, siya ang naging pangunahing gabay nila sa araw-araw na buhay, mula sa pag-aaral hanggang sa mga simpleng sandali ng paglalaro at paglalakbay. Habang lumalalim ang interes ng publiko sa pagbagsak ng kanilang kasal, nagsimula ring maging mas bukas si Diana tungkol sa kanyang personal na karanasan. Isa sa mga pinakamahalagang sandali ay ang kanyang panayam sa BBC Panorama noong 1975, kung saan tapat niyang inilahad ang kanyang kalungkutan, pressure at pakikibaka sa loob ng maharlikang buhay. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, malinaw ang kanyang mensahe, ang kanyang mga anak, ang kanyang sandigan at dahilan ng kanyang lakas. Ang mga salita ni Diana ay umabot sa milyon-milyong tao at nagbukas ng mas malawak na diskusyon tungkol sa emosyonal na kalusugan at humanisasyon ng mga miyembro ng maharlikang pamilya. Subalit ang kapalit nito ay mabigat. Si Queen Elizabeth II, matapos kumonsulta sa mga tagapayo, ay nagdesisyong itulak ang formal na paghihiwalay nina Diana at Charles. Para kay Diana, ito ay isang masakit na hakbang na tila tuluyang nagputol sa kanyang ugnayan sa institusyong minsan niyang pinagsilbihan. Noong 1976, opisyal na natapos ang kanilang diborsyo. Bagaman nanatili siyang Princess of Wales, nawala sa kanya ang titulong Her Royal Highness. Isang simbolikong pagbabago ito na nagdulot ng malalim na damdamin ng pagkalugi at pagkakahiwalay. Ngunit sa kabila nito, hindi siya tumigil. Sa halip, lalo siyang lumapit sa mga gawaing makatao. Iniwan niya ang mahigit 100 royal patronages upang ituon ang kanyang oras sa mga advokasiyang tunay na mahalaga sa kanya. Mga ospital, mga organisasyong tumutulong sa may HIV/AIDS, mga programang pangkalusugan, at mga misyon para sa kapakanan ng mahihirap at may sakit. Sa ganitong paraan, ipinakita niya na ang kanyang impluwensya ay hindi nakasalalay sa titulo, kundi sa kakayahan niyang magbigay ng pag-asa. Sa bagong yugto ng kanyang buhay, si Diana ay hindi na lamang simbolo ng monarkiya. Siya ay naging simbolo ng empatiya. Sa bawat pagbisita niya sa ospital, sa bawat pakikipagkamay sa mga pasyente, at sa bawat sandaling inialay niya ang kanyang oras sa mga nangangailangan, mas naging malinaw ang kanyang tunay na pamana. Ang kanyang pagiging ina ay nanatiling sentro ng lahat. Kahit sa gitna ng magulong mundo ng politika at publisidad, sinikap niyang palakihin sina William at Harry na may malasakit at pag-unawa sa karanasan ng iba. Hindi perpekto ang kanyang buhay, ngunit ito ay puno ng katapatan at malasakit. Mga katangiang hindi madaling matutunan sa loob ng isang institusyon. Inayos ni Diana ang kanyang araw ayon sa schedule ng paaralan ng kanyang mga anak. Hindi siya nanatiling malayo bilang isang reyna sa turing-garing. Sa halip, naroroon siya sa mga simpleng sandali ng buhay ng kanyang mga anak. Dumadalo siya sa mga pagpupulong sa paaralan, nakikipag-usap sa mga guro, at sinisigurong alam niya ang kalagayan ng kanilang pag-aaral at emosyonal na pag-unlad. Ayon na sa mga guro at malalapit na kaibigan, si Diana ay isang inang laging handang makinig, laging reachable, at hindi kailanman nagpaparamdam ng distansya sa kanyang mga anak. Ngunit sa likod ng imahe ng isang mapagmahal na ina, unti-unting lumalim ang kanyang nararamdamang pag-iisa. Matapos niyang humiwalay sa mahigpit na seguridad at formal na suporta ng palasyo, natagpuan niya ang sarili sa isang mundong mas malaya, ngunit mas delikado. Ang kalayaan na kanyang ipinaglaban ay may kapalit na pakiramdam ng pagiging lantad sa mata ng publiko at sa mga panganib na hindi niya lubos na kontrolado. Sa mga personal na sulat at tala na lumitaw kalaunan sa publiko, nabuo ang larawan ng isang babaeng puno ng pag-aalala at takot.
May mga ulat ng isang liham na isinulat umano noong Oktubre 1975 kung saan binanggit niya ang kanyang pangamba sa kaligtasan, kabilang ang ideya ng posibleng aksidente sa sasakyan. Bagamat ito ay naging paksa ng matinding kontrobersya at hindi ganap na napatunayan sa lahat ng detalye, nag-iwan ito ng malalim na impresyon sa publiko. Ang imahe ng isang prinsesang pakiramdam ay hindi ligtas kahit sa sarili niyang buhay. Hindi madaling unawain ang bigat ng emosyon na maaring kinaharap ni Diana sa panahong yon. Sa isang banda, siya ay simbolo ng lakas at kagandahang loob. Sa kabilang banda, isa siyang taong nakararanas ng matinding psikolohikal na presyon, kawalan ng katiyakan at emosyonal na pagkapagod. Ang kanyang buhay ay naging salamin ng komplikadong ugnayan ng katanyagan, tungkulin at personal na kalayaan. Sa kabila ng mga takot at hamon, hindi kailanman huminto si Diana sa kanyang advokasya para sa kabutihan ng iba. Noong 1977, naglakbay siya sa Angola kasama ang International Red Cross upang isulong ang kampanya laban sa mga landmine. Ang kanyang paglalakad sa isang dating minefield habang nakasuot ng protective gear ay naging isa sa mga pinaka-iconic na imahe ng kanyang makataong gawain. Ipinakita nito ang kanyang tapang na harapin ang mga panganib hindi para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng mga taong walang boses. Sa kanyang mga huling buwan, lalo niyang binigyang diin ang kahalagahan ng paghahanda sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Hindi niya itinuro sa kanila ang pagiging leader bilang kapangyarihan lamang, kundi bilang responsibilidad na may kasamang malasakit sa kapwa. Sa mga salaysay ng kanyang mga kaibigan, madalas niyang ipaalala kay William ang ideya na ang tunay na kapangyarihan ay ginagamit sa paglilingkod sa iba, lalo na sa mga hindi naririnig ng lipunan. Ngunit ang kanyang mga plano at pangarap ay biglang natigil. Noong Agosto 31, 1977, si Princess Diana ay pumanaw sa isang trahedyang aksidente sa sasakyan sa Paris. Ang balitang ito ay yumanig sa buong mundo. Sa murang edad, naiwan sina William at Harry na humaharap sa napakalaking pagkawala ng kanilang ina. Isang inang hindi lamang simbolo ng royalty, kundi simbolo ng malasakit at pag-asa. Ang kanyang libing ay naging isa sa mga pinakatumatak na sandali sa kasaysayan ng modernong Britanya. Habang naglalakad ang dalawang batang prinsipe sa likod ng kanyang kabaong, kitang-kita ang bigat ng kanilang pagdadalamhati. Subalit kahit sa gitna ng trahedya, nanatili ang pamana ni Diana sa anyo ng mga aral na iniwan niya. Ang kahalagahan ng empatiya, ang lakas ng kababaang loob, at ang kapangyarihan ng isang inang handang isakripisyo ang sarili para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Sa paglipas ng panahon, patuloy na nabubuhay ang kanyang impluensya, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati sa mga taong kanyang natulungan at naantig. Ang kanyang buhay ay paalala na kahit ang isang tao ay nasa gitna ng kapangyarihan at katanyagan, nananatili pa ring pinakamahalaga ang pagmamahal, pag-aalaga at malasakit sa kapwa, mga halagang hindi kailanman kumukupas kahit pa sa gitna ng pinakamalalalim na trahedya.